Hello mga ka-Earthlings, mga ka-OFW, mga ka-Pinoy, ka-Uploader. Yan, disclaimer, basahin nyo lang yan. So, magkaroon tayo ng emergency upload. So, yan, meron tayong nagawa kanina na videos, wala pang views. At upload tayo ulit, wala pa rin views. So, merong ganap na pangyayaring hindi inasahan mga ka-offloader. So, 5,972 si PCI nag-close. Pulahan, dalawa lang ang Green Holdings and Property. So, may balita ang mata sa agta, nalata. So, si bye-bye na, it is what it is. So, si Robinson Retail Holdings, o ticker symbol na RRHI, ay planong mag-voluntary delist sa Philippine stock market. Ano bang ibig sabihin niyang voluntarily delist? Ano? So, si RRHI gusto na nilang lumabas sa public, or ayaw na niya tayong makasama sa kanilang negosyo. Parang gano'n na ano. Kasi ang itong si RRHI ay mga pagmamay-ari ni Gokongwei family. So kilala niyo naman yung mga Gokongwei, kung ano yung mga negosyo nila, no? So si JE Holdings ay isang pagmamay-ari din to ni mga Gokongwei din to, pagmamay-ari. So, balak nilang mag-tender offer ng 48.30 per share. Ganon yung ano nila. Ang presyo ngayon ni RIHI is nasa 38.92. So, 39.25 closing. Bakit 38 lang to? Siguro mali lang yan pag ano. 38.92 ang closing. Hindi siya nag-trade ngayon. Ngayong Friday hindi tayo walang trading kay RRHI para daw mapagbigyan ang mga investor o mga retailer katulad natin na maliit na may chance ang makapagbinta pa. So nag-offer siya ng 48.30 na ano bang ibig sabihin niyang tender offer din. So, paliwanag ko. So, dito sa press release sa sa Security and Exchange Commission, approved na ng board. Board to sa sa board lang to ng mga taga RRHI. So, approved na nila yung voluntary delisting following tender offer intent from GE Holdings na pagmamayari din ng Gokongwei. So approved na siya. So ibig sabihin tong na to 48.30 approved na. So sa press release is tawag dito. So mag-resume ngayong mag-resume ngayong yung Lunes, magbalik Lunes yung trading niya. So at a price of 48.30. So ngayon walang trading, walang trading. So ito yung si RRHI, yung niya. Ito yung price chart niya. So nasa 38.95. So sa Lunes, pagbukas nito, ang presyo diyan kasi may buyout nga aangat sa 48.30. Diyan siya pupunta kasi buyout. Lahat ng share na hawak nyo, hawak ko, hawak ng basta na sa public, bibilhin yan ng RRHI or GE Holdings ng 48.30 para makalabas ka sa kay RRHI. Bakit ka mo kung hindi ka lalabas? Pag matuloy ang voluntary delisting sa PSEI, ibig sabihin yung pera mo hindi mo na siya makuha kasi hindi ka na pwedeng mag-trade kay RRHI. Wala na siya sa Philippine Stock Exchange dito. Wala na siya. Diyan. Wala na siya. So hindi mo na siya
Kasi hindi na sila nag-public, hindi na public ano. So nag-private na sila. So sa mga dahilang merong mga dahilan siguro medyo napapagod na sila sa PSE. Ano ba, may mga regulation ba na hindi nila kayang tuparin or gusto nila na may sarili silang control, kumbaga kasi pag nagpa-list ka kasi sa PSE, Philippine Stock Exchange, meron kang mga regulation o na kailangan mong sundin at i-maintain ano. So hindi siya na ano, parang napapagod na siguro sila. So tanong diyan, lugi ka ba o lugi ako o kumita ka ba o lugi ako? So ang ibig sabihin niyan mga ka-outlodor, dahil 48.30 ang buyout, ang share mo na bibilhin ni ano 48.30, kung dito ka na portion na nakabili, dito ka nakabili, ang ibig sabihin niyan, so nasa 38 ka kunwari, ang ibig sabihin niyan, kumita ka. Kumita ka ng 25% kasi bibilhin nila yung ano mo eh. Ngayon, paano kung dito ka sa taas ng 48? Ay, ibig sabihin yan, lugi ka! Lugi tayo. So, dito ka nakabili, above ng 48, dyan. So, lugi ka. 50, lugi ka pa rin. Ganon yun. So, wala tayong magawa. Ika nga, it is what it is. Sa ating ano. So, ika nga, it is what it is eh. So, sa ating title diyan, sa thumbnail natin, it is what it is. So, katulad ko, dito ako nakabili, ano? Dito ako nakabili noong 23, so, hinintay ko siyang babalik. Maganda na sana ang ano eh, kasi ang fair value ni Cole is 85 eh. Kay BDO naman, 55. Kay Metro, 63. So, maganda na sana eh. Pa-action na to siya na tataas eh. Ang problema lang, may problema nga. So, ayaw na nila. So, pero aprubahan pa yan ni Philippine Stock Exchange. So, aprubahan. Pero malaking chance na yan na madilis na talaga sila. Kasi sila mismo, yung kumpanya mismo ang nagpapa-delist eh. So, ngayon, kwintahon. Kwintahin natin pa magkano lugi natin, talo natin kasi dito tayo sa 50 eh. Tapos 40 lang ang niya. Sana kung discounted, sabi nga nung isang broker na discounted siya 24% yan sa fair value. So, kwintahin natin yung magkanong So, meron akong hawak eh. Hindi natin to, ganun talaga yan eh. Part to sa kahit magnegosyo ka, meron ding lugi yan eh. Pero, maliit lang naman. So, meron akong hawak na 1,000 share. So, ang amount doon is nasa 58,000. So, ang 1,000 share ko, nabili ko siya noon ng 58.58 eh. Diba? Dito sa natin, dito yan, 58 to. So, nabili ko siya ng 58.58. Balik tayo sa ating calculation. So, ngayon, bibilhin nila yung share ko na 1,000 sa halagang 48.30. Ganon yan siya ang kasi buyout nga eh. Nabili mo siya sa 58, bibilhin nila ng 48. So, lahat ng stocks, hawak ng mga tao, mga naka-public is bibilhin sa halagang 48.30. So, ang lalabas is 48,300. Ang nangyari, lugi ako ng 10,000 sa pagbili ko sa kanya. So, pero noong panahon na yun, na from here to here, nagkaroon ako ng 3 bisis na dividendo na tag 2 pesos kada share. Yan, dos. So, dos. So, noong 3 bisis, so ang share ko is 1,000, tapos nakatanggap ako ng 3 bisis, tag-dos yung kada share. So, itong 1,000 yan, multiply mo ng 2,000, multiply mo ng 3, naging 6,000.
ang natanggap ko kay sa dividendo ni RRHI. So sa capital ko, lugi ako ng 10,000, bawasan natin ng 6,000, ang lugi ko is 4,000, that is 7% din sa capital ko. So parang impito lang. So 4,280 ang lugi ko kay RRHI. So ika nga, it is what it is. Pero hindi tayo dapat mawala ng pag-asa kasi nag-iisa lang naman yan siya eh. Marami pa namang stock na pwede kang kumita. At maliit lang na bagay ang 4,000 na talo ko. Kayang bawiin yan sa ibang stock. So sa mga dito lang nga sa sa may matanggap tayo. Naghinintay ko pa, hindi pa lumabas eh. Itong si Metrobank, kabili tayo kay Metrobank, meron tayong matanggap na 3.5. So malaki-laki din yan. Sa lugi na ito, kayang tapalan yung itong 4,000 na to, kayang tapalan yung matanggap nating dividendo. So, no problem, my friend. So, yan lang po ang ating paliwanag sa delisting. So, ang share mo, wrap up natin. So, magpa-delist sila. So, ayaw na nilang mag-public. So, sariling na lang nila up. Ayaw na nila silang humingi ng pira sa public ko. So, bibilhin yung share mo na sa halagang 48.30 pesos. So, kung nabili mo siya sa 39 o 30, kumita ka. Kung nabili mo siya above 48, 50 is negative ka. Yun lang. So, yun. Oh! Pero tawa pa rin tayo. Wala tayong magawa. Ganun talaga ang buhay. So, tuloy-tuloy lang ang ating pagtitrade sa Philippine stock market. Mga OFW! Adios mi amigos, mi amigas! Babus!